Hello mga ka-legit Dabarkads, Tape Incorporated President John Bullet Halushos abay hindi kinatigan ng korte sa kanyang pakiusap. Naglabas na po ng desisyon ang Supreme Court. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating mga updates ngayong araw, nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dabarkads natin na laging nag-aabang at umaantabay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong palagiang panonood at pagsubaybay. And this time, eto na nga pag-usapan muna natin. Ito pong magaganap bukas sa araw ng Sabado dahil talaga namang inaabangan ang pagdating ni Ellen. Kasi nga 'di ba, ang alam natin si Ellen ay nasa katauhan ni Alan Kay. Pero dito po sa mga videos, dito sa AI family nila portrait, medyo payatin, no? Medyo sexy itong si Ellen. So, si Mr. Alan Kay kaya ang gaganap bilang si Ellen. Abangan natin yan. Of course, si Brent naman po na, or the Brad na boyfriend niya, alam naman natin na ayan po ay si Mr. Paulo, And this time, eto na nga, pag-usapan natin to guys. Kasi po, kung matatandaan po ninyo na ito pong si Mr. John Bullet Halushos na isa sa mga anak at president ng Tape Incorporated sa ngayon. Yung currently president po siya ngayon ng producer po ng generic Bulaga na dating branded Eat Bulaga ay tinake over po ng Halushos siblings. This time, aside po dun sa mga problemang hinaharap po nila sa kanila pong programa, mas marami palang mga problemang kinaharap niya dahil bukod po sa dito po sa pinag-uusapang trademark, meron din po palang kaso na kinaharap itong si Mr. John Bullet Halushos, no? Or Mr. John Halushos dahil naglabas na po ang Supreme Court ng kanilang desisyon kung sino dapat nang iproklama bilang representative or first district representative ng Zamboanga del Norte. Kung matatandaan, ilang araw pa lang po ang nakakalipas nung nagsadya po itong si Mr. John Bullet Halushos dito po sa Supreme Court para po maghain ng kanyang motion for reconsideration para po ikansila ang pagpaproclaim kay Mr. Roberto Uy bilang first district representative ng Zamboanga del Norte. Marami po talaga ang talagang medyo shaky na mapaniwalaan tayo na mapupunta nga, or kumbaga parang alam natin, syempre alam naman natin ang justice system sa Pilipinas, 'di ba? Medyo minsan na babribe, na babayaran, but this time pinatunayan ng Supreme Court kung ano po yung totoo talaga, no? At siya po talaga yung nagwagi. The Supreme Court had declared Roberto Pinpin Uy Jr. as a representative of Zamboanga del Norte 1st District. No, dahil po dito, yung pong inihain na motion nitong si Mr. John Bullet Halushos ay hindi po kinatigan ng korte. In a press release, the Supreme Court Public Information Office said that the magistrate voted on August 8 grant the petition of Uy and fellow candidate Federico Halushos. Talagang carefully chinek po nila ng maigi. Uy ran in 2022 poll for Zamboanga del Norte, 1st District Representative against Romeo Kuya John Halushos Jr. Ito po yung inilagay niya doon po kasi po diba sa mga balota meron pong tinatawag na parang nickname na nagkaroon po doon ng problema kasi dalawa po silang Halushos, isang R. Halushos, isang F. Halushos. Si Kuya John Halushos Jr. ay R. Halushos. Tapos si Kuya John Halushos naman, which is F. Halushos, and Richard Amasan. So yun po yung mga nangyari. So base po, they received following votes. Uy got 69,591. And R. Halushos also got 69,104. And F. Halushos got 5,424. And
Amazon got 288. Alam niyo po, kaya tumakbo rin yung isa sa mga kamag-anak nilang halusos para just in case na hindi manalo, kumbaga parang hindi na mahati yung boto kaya to pinatakbo nila yung ano na yan. Pero just the same, lumabas pa rin po dun sa final counting na si Roberto Uy ang nanalo bilang isa sa mga first district ng Zamboanga del Norte. So wala pong nagawa, no? Kasi iniisip po ng ilan na porkit mapera, porkit po talaga masasabi natin na meron pang gastos to sa kaso, pero ang bilis po ng proclamation. Hindi na po napigilan nitong si Mr. John Bullet Halosos. Sana lang po kung gaano kabilis yung paglabas ng Supreme Court dito po sa kaso na to, sana ganun din kabilis, no? Yung kaso po ng trademark ng Eat Bulaga na ikinase po ng Miss Jenny Perry at ng TBJ dito po sa Tape Incorporated, ano. Pero just the same, sabi nga po ng korte, bigyan daw sila ng 60 days. So mag-antay lang tayo. So yun na nga po ang pangyayari sa kanilang mga buhay. Siguro baka mag-focus na lang talaga sila diyan po sa kanilang ibang other businesses, ano. So anyways, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa ating pong mga legit viewers po natin, no, patungkol dito sa last update kay Miss Miles. Sabi ni Henry Habate, si Miles mas magaling kay Mengay, lalo na yung nangyayari ngayon si Atasha na sunod sa ginagawa ni Ming. Dapat kung anong galaw niya, gawin niya dun siyang magaling. Actually, pare silang magaling. Wala pong kung siya magaling, ito magaling, hindi. Pare-pares lang po sila, pero iba-iba sila ng atake. No, ganun po yung comedy act po nila. Sabi ni Dear Han, once in a while sa barangay ang E80 girls, okay lang, pero kung permanent, wag naman sana kasi obvious na sobrang init sa barangay. Punas ng punas si Miles, si Maine medyo sanay na kasi dati niyang ginawa, pero off cam for sure, panay din punas niya at pabango. Also boring sa studio kapag kulang tao. Ulit-ulit ang nag-host sa ibang segment. Ang lungkot ang barangay, konti ang oras on cam, dami oras off cam. True. Kanina nga po ngayong araw ng Friday, grabe po yung kanilang yung binibilisan talaga nila kasi ilang minuto na lang matatapos, mapuputol na po yung airing nila. Talagang ano yan, hindi po sila pwedeng mag-overtime kasi may kasunod silang mga programa. So kasunod po nito, sabi ni user, wala siyang name. Ang galing na ni Miles, nakakasabay na siya kay Jose Atwali. Normal na normal lang mukha ni Miles, ang ganda niya. True po. Alam niyo pag nakita niyo po si Miles in person, sobrang cute. Akala niyo po na parang batang-bata pa rin talaga yung mukha ni Miles. At masasabi mo talaga na ano siya, very smiley, ano siya. Talagang ano siya, lagi siya nakasmile. Pag sinubukan nyo pong pumunta po sa studio, makikita nyo po na talagang si Miles kapag po napatingin sa'yo, diba ibang artista parang deadma siya, hindi ngingitian ka niya. Sabi po ni Miss Janet Bonus, ang galing ni Miles, nakakasabay siya kina Jose at Wally. I love her sa Sugod Bahay. But wag namang everyday, mahirap para kay Miles Health. True po yan. Yan din po ang inaalala ko kay Miles kasi syempre, di pa naman siya totally na magaling, diba? But anyway, siguro naman inaalagaan po siya ng mga tao sa barangay. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please follow me on my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!